Hi sis, fire oven ka na ba? Hi sis, hindi ka na ba busy? Halika na't makichika at sabay-sabay tayong makarelate dito lang sa The Fire Oven Set! Hi guys. Hello! Kamusta naman ang bagong gising? Hindi naman siguro halata. Gising yan. Nakakaloka. Kamusta naman yung araw niyo? Fire Oven. Okay naman. Fire oven. Oo, na-miss namin kayo. At na-miss nyo kami. Alam namin yan. Dami namin message na kung kailan yung next episode. Nakakaloka. True, that's very true. Pero for now, ano yung itatakil natin? Ang topic natin for today is all about application of the Niederlassungs Erlaubnis. Ayun, Niederlassungs Erlaubnis. Niederlassungs ka na ba? Yes. Ikaw? Oh. Yes, of course. Mag 1 year na. So, para sa hindi nakakaintindi kung ano yung Niederlassungs Erlaubnis, in English, ito yung permanent residency dito sa Germany. So, True. no? Kailan ka ba nakakuha ng Niederlassungs? Niederlassungs ko, I think, after 4 years, ako nakakuha ng Niederlassungs. okay. Dito sa Germany, Ikaw, kayo? Ako like parang 4 years and half, ganon. Tapos 1 year na akong permanent resident ngayon. Kasi ako nung 2024 ako kumuha ng Niederlassungs Erlaubnis ko. Ako 2025, di ba? Ano ba ngayon? 2026 na. Oh, di ba? Disoriented na. 2025. Ay, mali, 2020, after 3 years pala yun sa akin. Sa'yo, tama ba? 3 years. So. Oo, 2024 sa akin. Tamad kasi ako mag-process, kaya hello, bahala na. Pero, ano dito, ikaw, 3 years ka pa lang 3 years. Ako, 4 years. Ikaw? 3 years din. Mali ako kanina. So, iba-iba siya. Iba-iba siya. Iba-iba So, siya. anyway, matatakal natin yan mamaya. Bakit iba-iba? So, stay tuned. Pero ikaw ang queen dito, ikaw ang reyna, dahil na sa'yo, sa kanya nakatoka ang topic ng Niederlassungs Erlaubnis. Ay, naway masagot ko lahat ng mga katanungan. Siyang i-bash niyo. Oh, disclaimer, based on Based on experience. Based on experience naman, Experience. experiences, lahat naman ng mga sinasabi namin. Yeah. Hindi kami gawa dito. Tsaka yung dito guys, is that, depende sa Bundesland kasi. True. No? So, meron tayong iba sa Bavaria, meron sa kung saan man yung dako ng Germany, no? Pero dito kasi sa Niedersachsen, so iba din yung though may pagkakahawig pero may mga distinctions, no? So malalaman natin yan mamaya. So Usually naman yung mga yung differences parang mga 5% lang or 10% yung kakaiba, Yes. ganon. Yeah. Tsaka kung nakatira ka sa ibang Bundesland, I think this podcast, pwede mo siyang gawing basis. Yeah. yeah, that's very true. Kumbaga Or guide. Kung baga sa 10 requirements, yung 8 doon, pwede nyo magamit Pasok. sa sasabihin ni JJ mamaya. Pasok Tapos na yung pasok dalawa, talaga. very minimal lang yung differences nila. So, ikaw na bahala. It's your, the floor is yours. So let's start na ba? Yes, let's start. Para reporting pa. Para reporting naman pala to. Nakakaloka. Asan yung ganon dapat may true ba? Reporting Anyway. pala. So, ayun nga. So, explain natin. Sinabi ko na kanina, Niederlassungs Erlaubnis. Yun yung permanent residency natin. No? So, ito yung sinasabi nilang unbefristet. Kumbaga, wala nang expiry. Pero, just wanna clear it out, guys. May expiry ito. Ha? So, for those of you who are planning to get the Niederlassungs Erlaubnis or the permanent residency here in Germany, may expiry po ito. Kasi una, narinig ko yan, chika-chika ng mga ibang tao from other Bundesland. Sabi na, unbefristet na, meaning wala nang expiry, ganyan-ganyan. So, may expiry siya. May expiry siya. And yung expiry niya is kung kailan mag-expire ang passport mo. Oh, yeah. So, gusto ko lang i-clarify, okay? Kasi baka meron kayong marinig na iba na sinasabi na hindi na kailangan mag-renew, no? Every time na mag-expire ang Philippine passport mo, of course, mag-expire din yung Niederlassungs Erlaubnis mo. So, talagang hindi na ka magpigil. Naguto. Okay, guys. Sige na, Naguto. continue. Actually, this is a spontaneous podcast, ha? Oo. Na medyo nagahol lang kasi sa oras. Pero yes,
That's it. Now, going back to the topic, sa Niederlassungs Erlaubnis nga, once mag-expire ang what do you call this, ang passport nyo, mag-expire din siya. And then you have to get a new passport and then you have to get a new Niederlassungs Erlaubnis ID. I have a question. Kailan dapat mag-renew? Kailan mag-renew or kailan kukuha? Kailan ka dapat mag-renew? Is it like months, how many months before the expiration of passport, yung mga ganun? Okay. So, ganito lang. Hindi naman kasi siya kagaya sa passport natin sa Pilipinas na dapat within 6 months mag-renew ka. Actually, when I came home before ng hindi pa Niederlassungs Erlaubnis ha, I mean, 2 months before siya mag-expire, sinabi niya, okay ka naman, pwede ka namang umalis pa ng Germany, umuwi ng Pilipinas. No? So, it falls upon the timeline kung kailan mare-release ang bagong passport mo. So, like for example, nag-renew ako ng passport. I'm going to Berlin. Magre-renew ako ng passport. So, ang sabi ni Berlin sa akin, mare-release ang passport mo by 2 months, sabihin natin. Or 3 months. Diba? So, yun na yung hint mo. Pero actually, di ba nga, pag magre-renew tayo ng passport, dapat 6 months nga talaga before mag-expire. Or else, hindi ka na makakapag-travel. Kasi Philippine citizen pa rin naman tayo. We're just permanent residents sa So, yun na yung Germany. yes, yun na yung magiging basis mo doon. So, sabihin natin, before 6 months before mag-expire ang passport mo, mag-renew ka na ng passport mo. And once na nakuha mo na yung passport mo, kasi hindi naman aabot ng 6 months yan eh. Maybe maximum 2 months, 3 months. And then after that, pag nakuha mo na yung bagong passport, magpa-termin ka na for your renewal of your Niederlassungs Erlaubnis. So parang the first step, always check your expiration of passport before applying for Niederlassung. Yeah. Actually, it's better din for me, it's better na to renew your passport like 6 months or 7 months before. Wag nyo nang hintayin like mag 2 months bago ma-expire yung passport tsaka kayo mag-renew. Yeah. Kasi mamaya magkaroon pa ng mga aberya, problema. Nagkakaproblema pa. Yes. Kasi una dyan na The earlier, the better. Pero kailan ba mag-expire yung passport mo nung nag-apply? 2034 pa. Oh, tagal pa pala ikaw. 2028. Same. So, di ka na Ano man tayo mag-renew? Oo. Oo. Kasi malas mo lang pag for example magkukuha ka ng Niederlassungs mo this year 2026, no? And then expire ang passport mo next year 2027. So, you have to renew. Malas mo lang kasi magbabayad ka, parang doble ang babayaran mo. Tama. So ganon. But anyway, yun lang yun. To answer the question, yes. Mga 6 months, ganon. So, what are the requirements naman, sis, if you are applying or you have a plan to apply for Niederlassungs para sa ating mga viewers? Yeah. Okay, so, una sa lahat, sabihin ko lang kung sino yung pwedeng mag-apply, ha? Yeah. For those of you na nandito na sa Germany who are working, egal kung nasa Pflege or other Beruf, no? Minimum dapat naka 5 years ka dito sa Germany. So dapat Minimum. 5 years minimum normally. Pero ayun nga, then dun magre-raise ang question, bakit sa akin 3 years, sa'yo 3 years, sa kanya 4 years. Kasi, take note guys, for those of you na nagwo-wonder, ang nurses dito sa Germany are considered skilled workers. Yeah. So, And for the skilled workers, you can apply for Niederlassungs Erlaubnis already 3 to 4 years. earlier Yeah. as 3 to 4 years. Actually, hindi lang tayo ang exemption dyan, mga skilled workers. Pati yung may mga husband or mga wife na mga German citizen, mga locals, no? 3 years din yon. For those also people na nakapag-graduate dito sa German University, Yeah. 3 years din 3 yon, years. no? Pero in general, like for example, nandito ka lang
hindi ka skilled worker, ganyan-ganyan. So, 5 years. 5 years. Yes. But for the nurses, it's 3 to 4 years. So, yun just to inform everybody of kung sino ang mga pwede nang mag-apply. Kasi, alam nga naman magdadakdak tayo dito ng requirements. Hindi pa pala sila, 2 years pa lang pala sila dito. 1 year pa lang si bakla. Tsaka Bet ko na. add ko lang kasi ang pagkakaalala ko, it starts with, yung date, yung kailangan pumasa ng Ng B2. no, Ay, ng hindi, Quezon ng- Heights, ano ba? Hindi. Krakenflager. Kakakanflake. Ang dami Yeah. ko. Quezon Heights and Kraken. Yung Kenmis Urkunde. Urkunde. So, kung i-check nyo kung ano yung date dun sa Urkunde nyo, doon mag-i-start yung, paano ba, yung Parang yung time na yung timeline. Oo. Kasi naalala ko, yung For sa- example, August 2022 ka. So, pwede ka mag-apply 2023, 2024, 2025 ng August 2020. After August. Naalala ko nung ako, sabihin ko lang, isingit ko lang. Kasi February 2019 ako nag-apply, nagdumating and then June ako pumasa. Tama ba? Tama. June 2019 ako pumasa or yung nakalagay sa sa Orkunde ko, June 2019. And then yung mag-a-apply na ako ng Niederlassung, February 2022. So, nag-submit na ako, ganyan-ganyan. Sabi nung Unsplash partner ko, hindi ka pa pwede kasi hindi ka pa 3 years. Sabi ko, So, ni-email ako, sabi ko, 3 years na ako. Ito, sinend ko yung stamp ng passport ko. Pinakita ko na, ito, dumating ako ng ganito, ganyan-ganyan. Sabi nung Unsplash partner ko, magbe-base siya sa kung kailan ako yung Urkunde ko. Okay. Nagmamadali kasi akala ko kasi, 'di ba, 3 years, 'di ba? Sabi. Akala ko naman dun sa paglapag mo mismo. So hindi pala. So Pero sa ibang Bundesland yan, no? dito sa yan. Niedersachsen. Niedersachsen dito ako sa Göttingen okay. Sabi nung Asper's partner ko, pwede ka mag-apply sa June ganito, 17 kasi doon siya. Okay, ganun pala. So I'm not sure, hindi ako. Pero yun yung sabi sa akin Asper's partner ko. Pero So yun din yata yung narinig ko. Yun din yung parang start ng Orkunde mo. start nga ng Orkunde. Much better na rin na sigurado talaga. Pero I mean, that's actually a good thing. No? At least, sigurado ka na 3 years ka na 3 talaga. years, yes. Oo. No? Kesa namang mag-anga ka, mag-i-email ka, hindi, 3 years na ako, pero sa Orkunde mo pala, kulang ka pa ng 2 buwan. Gusto ko na maging 1, permanent 3 buwan. resident. Bakit ang pakialam na gano'n? Nakakaloka. So, ayun na nga. So, yun na yun. Now, for the requirements, Yeah, for the requirements. unang-una, dapat meron kayong passport. Hindi kayo pwedeng kumuha ng Niederlassung Airlines na walang passport. Passport na hindi ma-expired agad. Oo. So, kung malapit na mag-expire yung passport, anyway, 1 year before mag-expire or ang passport mo, pwede ka naman nang mag-renew. It's your choice, it's your prerogative. No? Para hindi ka lang mapagastos sa Niederlassung Airlines mo. So, ako, in my own case, good thing na siguro, blessing in disguise na rin yun na nawala yung passport ko. No. Nawala, di ba? Nung Nag-Greece nasa siya. Berlin, nung nag-Greece ako. So, inasikaso ko din siya that year. And then, after that, sabi ko, magti 3 years na pala ako. So, Sakto lang oo, pala. so sakto. So, at least, alam mo yan, sa yung Niederlassung Airlines ko sa 2034 pa mag-expire. So, ganon. So, yun yung number 1 doon. Passport, that's the number 1 thing. Also, pangalawa is yung Aufenthaltstitel mo. Yung present na Aufenthaltstitel mo. Yung residency card. Kasi, just to clear it out, kaya nga iba ang tawag sa permanent resident, Niederlassungs ang nakalagay. Kasi, yung sa may normal, na hindi ka pa sa Niederlassung, Aufenthaltstitel ang tawag. So, ganon. So yung parang status mo gano'n. Aufenthaltstitel ka pa lang, Bert. Uy, grabe ka no? Pero lahat naman tayo na pagdaanan yan. Oo naman, syempre. Oo. So, ayun na. Dapat, meron din yon. Dapat, kasama din yon sa requirements mo. Dapat naka-ready din yan. And of course, kailangan din ng yung mga proof. Ano ba ang mga proof na kailangan natin? Like, meron kang sapat na sweldo, sapat na may capacity ka na magbayad, Yes. whatever. No? So, yung hinahanap dyan is yung
ano nga to, abresnong or yung payslip mo for the past 3 months, you have to submit a copy also. Yes. Tatlong buwan yun. So, that's one also. And of course, kailangan din nila ng Fertrag sa vonong mo. Yeah. Sa vonong mo. Sa parang yeah. Yes. Sa vonong mo. And then, I think, kasi sa case ko, yung payments ng vonong is nababawas na agad sa atin. Makikita naman nila yun. Oo, pero sa mga iba siguro na hindi kagaya natin, na hindi nakikita dun sa may abresnong, I think you have to provide additional na parang Payslip. receipt na nagbabayad ka. Okay. Kasi, so, magagaling yun sa sa firma ng sa may-ari ng pwede bono. mo. Oo, kasi ako nung nag-submit ako niyan, kasi 'di ba sabi niya, okay, please accomplish this requirements, and then pag may kailangan pa kami, sasabihan ka namin, ganyan. So nag-email siya again sa akin na kailangan ko yung yung kumbaga proof na nagbabayad ka ng bono. And then sabi ko, if you could look at the last part of the payslip of the abresnong, sabi ko, nakakalagay doon yung absug na mite. So, ayun na yun. So, yun lang. So, it can happen also for other people na ganon na baka hingan kayo. So, it's better to be prepared as well. No? Okay. So, and next is yung, ayun nga, sabi mo kanina, Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag or yung ano nga sa English mo? Working English? contract. Working contract. Nakakaloka, hindi na ako marunong mag-English. Work contract. Pero ano yan guys, it's a good sign kasi kung hindi ka na marunong mag-English, it means nagbe-better na yung German. Nakakaloka. Ayun, so Arbeitsvertrag. So hindi naman ang importante lang sa Arbeitsvertrag is of course ang pirma, dapat may pirma talaga. No? So hindi pwede yung parang translate mo lang. Although hindi naman kailangan ng translated kasi German naman na yung language ng Vertrag natin. So importante lang doon is yung pirma talaga. No? And then, ano pa ba? What are the other requirements? Teka, may listahan ako eh. Tingnan ko nga yung listahan ko. Go! Nakakaloka. Go, madam. Akala ko kasi nasa utak ko na lahat eh. Yung pala. It's okay. Ano yan, ito dito. Mas maganda nga, sure tayo. Sure tayo. Baka mabash tayo. Sabi, gawa-gawa ko yun. Ay, hindi naman. Ayun. So, once na mag-apply ka, syempre merong application form. Yeah. Yun Which yung is, ANTRA. nada-download nila sa website. Oo, pinapadownload. Yan, that's one thing. Pinapadownload nila sa website. Or they're going to send a copy to you via email. Yes. So, yung sa akin, in my case, I received an email. And then, ayun na, dinownload ko na lang siya and then finilapan ko. So, yun pa. And next is, pinaka-importante din sa lahat, dapat ang pinaka-recent mong photo, biometric photo. So, ako dati, medyo nagka-issue ako dyan. Kasi, yung ginagamit ko lang is phone ko. Tapos, ipiprint ko sa DM. Although, acceptable naman siya. Pwede, Acceptable naman siya. But, the problem is, nung inedit ko siya na, di ba dapat, yung mukha mo nakafocus, tapos yung may measurement ba? Baka naman kasi low quality girl dyan. Hindi naman, high quality naman siya, pero kumbaga nung inedit ko siya na parang lumayo yung face ko. So yung ano ba, yung Gusto nila yung malapit, Malapit. yung parang pa-close up na. oo, ganon. So actually, pwede nyong gamitin yung phone nyo basta nasusunod lang yung Yung parang measurements. Parang, Oo, ng face. Oo, ng face. Measurement ng face. And Pero kung hindi kayo sure, may mga naman, may mga... Actually, sa DM, nakalagay naman doon, may mga photo sample sila doon kung para saan yun. pwede. Makikita naman nila. Tingnan mo na lang, i-compare mo yung ginawa mo doon sa mga nakalagay doon. Ay, parang kakaiba yung akin, gano'n. Magtaka ka na, baka ma-reject. Pero kung gusto niyo naman ng less hassle, pwede naman kayo pumunta ng DM. DM, baka naman! 6 euro lang ata. I think. Hello. Mga 6 euro, 7. Murayta lang. Oo. Mura lang. Actually, kung magkano yung babayaran mo sa sa pagpapaprint ng Ganun picture, ganun lang din. Kasi, ang gagawin mo is that,
pwede kang mag-import ng picture from your phone to True. DM, or yung sa DM dyan malapit sa Krone is meron silang picture na. Yeah. So, yes, you can always visit DM. DM is one shop na very important when it comes to picture, mga ganyan. Biometric photo, okay? Or kung ayaw nyo sa DM pumunta, meron pa namang mga gizmo Marami shop pa, na mga nag-o-offer ng mga Nag-o-offer. ganyan. So, ano yung mas Parang photo studio ba talaga na Yes. parang nag-professional photographer and camera, merong mga ganyan. Kung may anda ka, girl, go. Marami kang anda, go. Mhm. Kasi naalala ko yan nung lumipat ako dito sa Gutingen. Before ako umalis ng Bayer, kailangan ng biometric photo. So, yung available lang, walang DM kasi doon kasi ano naman yung countryside. Pero meron doon, Country parang, girl ka pala dati. oo, gano'n. merong pa-picturean. Parang sa Pilipinas ba na photo studio. Gano'n. So, pwede din kayo pumunta doon. Sabihin nyo lang na this is for a biometric photo. Okay. So, Copy that. Yes, yun lang. Take note nyo na lang yung mga tips namin. Medyo marami-rami din kasi. Nakakaloka. Ayan. So, nasabi ko na yung proof of employment and salary. So, doon na papasok yung RFID spare tag and yung average nung mo for 3 months. And of course, yung health insurance. Dapat may copy ka na isasubmit ng photo ng health insurance mo. No? So, kung dumating ka dito na kasi iba-iba naman tayo ng health insurance. Pwede ba mag-mention ng health, anong insurance pwede mo? naman, tika. 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 Ikaw ba? MKK. MKK din ako. Same ka. Oo. So, paano ka, wait lang. Para sa mga MKK versus shirt ng mga, paano ka nag-request? Actually, hindi na ako nag-request dahil pinicturan ko lang. Saan? Sa phone mo? Oo. Yan ba yung sinend mo sa akin, yung dapat bibigyan ka ng... Hindi, yung rente versus yung Rente ganyan. versus yung Pero ako naman, meron kasing app sa mga MKK na insured na natin dyan. Merong app ang MKK wherein you can, meron doon na, ida-download mo na lang siya. Contributions. Hindi, yung Hindi. parang member ka. Na parang ang tawag ito. Basta i-download niyo siya. Parang proof na ano ka. Parang ang tawag katibayan na okay, member ako ng insurance na to. I-download mo lang siya, print, and then Yung sa akin naman kasi yung ginawa ko, sabi naman kasi nung Unspec partner ko, sabi ko, pwede ka namang mag-pictures. Pinicturean ko siya back to back. Then, Basta may unterschrift, tapos yung date ng expiry, tapos andun yung pangalan mo. Tapos yes. may picture naman yung yung MKK na ID. So, that's one also. expiration date. ikaw sis, paano ka nag-request noon? Picture lang yata ako. Picture lang din, okay. Oo, hindi Ang naman. halaga may unterschrift at saka yung dapat yung lahat ng mga ipapasa nyo na like IDs, like kasama yung passport and all, dapat guys, May pirma. may pirma at higit sa lahat hindi ma-expire agad. Yeah. Kasi hindi naman toxic ang Germany actually when it comes to requirements kasi most of the requirements actually meron na tayo. Meron na. All we have to do is produce a copy. Yes. So hindi siya super strict. So that's one thing also na pinagpapasalamat natin na nandito tayo, and it's not very time consuming to gather all the requirements, no? So proceed tayo. Ano pa ba? Rental agreement, nasabi ko na. Yung language na certificate mo na nakapasa ka. Yeah, which is minimum B1 ba? B1. B1. B1 lang. Minimum of B1. Pero, I mean, tayo, Pero kasi B2 B2 naman. tayo. B2 naman tayo, so not a problem. safe na tayo. No problem. Safe na Sobra-sobra tayo. pa nga. True. Oo. So, minimum of B1. Pero pag sa nurses, automatic B2 na tayo. Hindi naman tayo makakapunta dito pag hindi tayo ng B2. And hindi Sa kami Flega. flega kung D1 ka. Oo. Pero flaggy hair pa rin ka lang. Oo, kapag B1. B1. Oo, usually. And then, ano pa ba? Yun nga, rente precision. Pension record. Yun naman, rente precision. Yung rent position. Oo. So, saan nila pwedeng I-post na lang kasi i-post na lang yung link. Oo. sa, Maglagay tayo ng mga links ng Links, mga... ilagay or Pag nahanap natin. Oo. I mean, hanapin namin yung mga links ng mga pinagsasabi namin dito. Tapos tignan nyo na lang doon yung para, kumbaga sa
caption sa, Sa description. sa YouTube Oo. channel. Yes. Oo, para hindi na kayo mahirapan kasi Click na lang. Yes. ano na yun i-request mo yun from the day na nag-start ka na magbayad ng first issue. So kailangan din nila yon kasi hindi pwedeng wala kang rent and first issue dito. Mas mabilis lang yun makukuha mo in a week kapag Within nag-request 7 ka. days. In a week lang. So, Within 7 days. Emails. Hindi, sa Sa mail. post mo. Sa mail. Sa post. Ano naman kailangan bayaran? Wala yon, libre yon. Yes. Libre yon. And then make sure lang na actual ang address mo for that. Kasi meron sa iba sa atin, unlike sa akin, dito lang yung address ko tsaka yung previous dati, hindi na ako umalis. But meron tayong mga kababayan, mga co-nurses na alam mo yon lumipat na ng after a year or 2 years, lumipat na ng ibang trabaho and then after 2 years ulit, lumipat ulit. So minsan, hindi nagiging hindi actual, hindi updated ang address. So make sure na updated ang address or else dati mong address mapupunta ang i-send nila. Yes. No? Yeah. So always check. So yun yung tip namin dyan when requesting sa rent and precision na rent and information. First share parang gano'n. contribution. Basta Contribution, yun. yes. Yun. Contribution nyo, yung Tsaka record. if you're going to request wag kang magtataka. If for example na receive mong information is from the day you came to last year. For example, ngayon, kasi siya kumbaga, kaya ngayon 2026, di ba, nag-request ka, and then nakalagay dun, 2020 to 2025. Hala, bakit 2025 lang? Kasi ako noon, ganun Yung parang, hala, bakit, hanggang last year lang to, ganyan. So, tinawagan ko agad yung Medyo na ka naman. Basta parang nabasa ko 60 months Tsaka, of contribution yan Kasi yun nga, tumawag ako, sabi nila, yung for this year, hindi pa namin natatapos. So, Oo, kasi kailangan matapos ang Kasi 5 years, di ba, yung minimum sa hindi skilled workers. So, 12 times 5, so it's 60. 60 months dapat yung minimum contribution. Kaya 5 years. Pero sa atin, meron tayong exemption mga skilled workers. Skilled workers, yes. Pero sa mga hindi skilled workers, 60 months yata yung minimum na 60 dapat months. nakapagbayad kayo for the rent and physician. Oo. So ayun, tama nga yung sinabi mo. Kasi for this calendar year, hindi pa nila ilalagay yan. Kasi hindi pa tapos ang taon contribution. to. Yes. So, don't wonder. Panic. Wag ka ako nagpanic ako nun. Kaya meron din kasama din yung Arbeitsvertrag mo na Yes, nagpapatunay na nagtatrabaho ka and you're paying it continuously. So, anyway, alam naman na yan ng mga tao sa Auslanders Behorde kasi True. Hello, Auslanders Behorde. hello. Hi. Hi, sa Answers Shout Partner. out. Same ba tayo? R sa akin Ay, hindi. Ay, parang R din ako Ay, kanino. Mamaya na natin sabihin. Hindi, pero fair rated na siya. So, hindi na, iba na. Pakandi nyo. Kay Vita. Okay. And then, of course, ngayon, eto, yung bago to yung kailangan ng Leben in Deutschland na exam. Talagang so lucky talaga. Kasi kumbaga, nung the time na nagpasa ako at nakuha ko yung Niederlassungsprüfung Erlaubnis ko, yun yung time after that, yun na yung may exam. Iniba. Kaya sabi ko, thank you Lord. Oo. Kaya nga in-urge ko dati yung ibang mga friends natin dito na once mag 3 years ka na, 4 years ka na, email ka na kaagad, tanong ka na ng requirements, mag-submit ka na kasi there might be changes and hindi nga tayo nagkamali. There was a change, no? Kasi ang pagkakaalam ko sa ibang Bundesland, kailangan muna talaga ng Leben in Deutschland exam bago ka makakuha ng Niederlassung. True. Depende talaga yan sa Bundesland. Depende sa mga states sa Germany. For example, dito dati sa Niedersachsen, Yes. it was just last year, nung napatupad tong na kailangan na ng exam ng Lebens in Deutschland. Pero before, dito sa Niedersachsen, walang exam. Pwede ka mag-apply agad ng Niederlassung kapag qualified ka na. Pero unlike sa ibang parts, like if I'm not mistaken sa Fjord, doon kung nasan yung friends namin,
talagang pinagtitake sila ng Lebens in Deutschland. Yes. So, depende sa states yan. Pero, yun lang naman yung mga konting differences. Pero hindi ko Yes. lang alam ngayon kung lahat Parang kailangan na ng feeling exam. ko na standardize na Yun nila. lang. Kasi Bayan. feeling ko nahuli lang talaga sa Niedersachsen. Pero Yes. Berlin, alam ko ganun din. And sa may sa North Rhine, Westphalia. Do they have to pay? For the exam, of course, you have to pay. Magkano na naman? How So, much? I think, if I remember it correctly, yung binayaran ko is 25 euro. Sa inyo ba? Sa ano yan? No. Para sa Einburgerungs yan, 25. If I'm not mistaken, it was parang yung binayaran nung CMs. Parang nasa 90 yung babayaran nila. 90 For the euro? Niederlassung, yes, oo. Niederlassung. Is that dito the sa card exam. already? Ay, baka I don't card know, yun. hindi. Baka Feel- card yun. Ano natin? Ano namin yan? Ang naalala ko, nagbayad ako ng 92, 93. Parang Sa yes, card, eh. sa Bakit card. kasama na? Sa card yun. Sa card. Wait lang. Sa application. Pero yung sa exam mismo, 25. Kasi yung Leben in Deutschland na exam, that is already Wait lang, Mike. also preparation for Einbergerung. So, I don't think na kukuha ka ulit ng another exam for Einbergerung. That wait is lang. already your exam. Sila Ems, ang Niederlassung na ba sila? Niederlassung. Shout out kay Hi, Emily. Niederlassung na. Nag-apply sila. Ng Niederlassung. Nag-exam Ng Niederlassung. Oo, alam ko na yun nga, nagbayad sila ng Pero ang 24 tinake yata. nila is Einbergerung. Yun yung tinake nila. So wait lang, ano ba pinagkaiba ng Leben in Deutschland tsaka Einbergerung? Wala. Kasi nalilito ako. Same Kasi exam. Pero ang tanong ko kasi dyan, na hindi ko pa rin masagot-sagot, siguro Yun nga, kung alam- itatakal namin sa susunod yan, kung pag nag-apply ka for Niederlassung's Erlaubnis, is need mo pang mag-exam ulit for the Einburgerungstest. I Pero think kung may not. mga alam dyan, i-comment nyo Comment sa section down below. dyan sa comment section. Oo. Tapos, pero kapag hindi nyo rin alam, kami nang bahala, mag-research na lang kami. Hindi, pero feeling ko hindi na. Kasi ang Leben in Deutschland is also the same As sa Einbergerung. Einbergerung. Kasi hindi ko rin alam Hindi eh. tayo sa mga feelings, sa mga gut feelings. Kaya sure tayo. Okay. Magbabash tayo. Charot. Pero yun lang, kasi it is also the same na wala na, kumbaga inuna lang yung exam, ni-require lang siya before mag Niederlassung sa Erlaubnis. So once na nakuha mo na exam and then nag-Niederlassung sa Erlaubnis ka na may card ka na, pwede ka nang mag-proceed agad sa next step mo, which is yung sa Einbergerung. We'll see. I-research muna natin. Kasi ang alam ko, Teacher. nag-contact na sa akin si Joy Joy eh. Hi Joy Joy, shout out. Nag-exam Si sila Peter. for Einburgerungs. Kasi Niederlassung na sila before. Oo. Okay. Pero si Ems, Sa MC hindi pa Niederlassung. Kaya, pero Yung Einburgerung- in-exam niya, yan yung in-exam Einburgerung. niya. Oo. Same Ah, thing so- sila ng pinag-exam. so pwede rin ang Einbergerung Oo. sa pag-application ng Niederlassung. Wait, tsaka na natin i-topic yung tungkol dyan sa Hindi kasi ako Basta nag-exam. kailangan nyo mag-exam ng Leben Leben in in Deutschland. Deutschland. Deutschland ngayon for the Niederlassung's Erlaubnis. And for that topic, we will research first. We need to make sure. Oo, kasi medyo na brought up lang eh. Na-brought up lang siya. Pero we need to make Oo. sure. Yeah, or Pero contact. one thing's for sure, before nyo makuha ang Niederlassung sa Erlaubnis nyo, kailangan nyo mag-Leben in Deutschland. I mean, dito sa Niedersachsen. Yes. And then we have a lot of friends naman na kumuha, like si Shireen. Oo. Hi, shout out Shireen, hello. Shoutout sa mga friends namin. So, marami tayong mga resource person dito. Resource person! Yun. So yun, so kailangan natin mag-exam ng Lebens in Deutschland tapos magbabayad ng 25. 25 euro. Okay. That's for the exam Okay. alone, okay? And then of course, kailangan mo din bayaran yung card mo. Once na-approve na lahat, kailangan mo bayaran yung card. Magkano binayaran mo? Hindi ko na maalala. Parang 92 yun nga. 92, 93. Sa'yo. Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala. Kasi sa akin, 113 euro. Ayun, Mahal tama, naman. 113. Yun same sa akin, 113. Bakit ang mahal? Kasi nga, matagal ka na. Chares. Oh, matanda ka na, sis. Grabe Mas no? nauna ka. Mas Wala ka nauna dito. ka. Ano yun? Parang rin siya. May tax gano'n. Okay, sige, Oo. sige. It ranges. It ranges yan eh. Ah. From 113 euro to 146 Mahal euro. na It pala, depends sis. upon it depends upon the Bundesland. So, dun talaga nagva-vary. Pero dito sa Niedersachsen, guys,
It's 113 euro. Pero dito nga siya kumuha, di ba? Nung Dito ko Netherlands. kumuha. Oh, di malay mo dati. 2022. Baka Oh, Diyos ko, 2020. girl. Kumuha ako 2024. 2024. Parang same tayo ng ano. Inflation. Dahil sa inflation yan. Oo. Salamat sa inflation. Inflation, nagmahal. Diyos ko. Nagmahal na pala. Oo. Okay, Okay. so- Compare naman to Baka. 2 years ago. So parang, ayun, Netherlands, exam, Philippines, English, what else? So far, yun na yun. Ayun na yun. Yun na yung requirements na yun. Diyos ko, So, bilis lang pala eh. hindi, i-recap natin ha. I-recap natin. Okay, Sige. number 1. Makinig maigi kayo kay teacher, Okay. teacher JJ. Kids! Pero mamaya DJ yan. DJ yan, oo. Naman ganun. Charos. Matutulog pa ako. May ano Huwag ka tayo. matulog, girl. May ganap pa tayo later tonight. Pero okay, ulitin natin guys. Okay, please prepare your pen and paper. And we are going to have a quiz. Charas! Go. Nauubo ako. Diyos ko, wala akong tubig. Iboga mo pa, girl. Anyway, so ayun. First natin is ang requirement. Ay, asa na may listahan ko? Diyos ko, nakakaloka. Valid passport. Okay. Again, valid passport. Number 2 is yung residence permit or yung aufenthaltstitel mo. Number 3 is yung application form na is either ida-download mo sa website ng Auslandersbehörde or ng Rathaus or isa-send sa'yo ng Ansprech partner mo. Number 4 is yung biometric photo, which is yung pwede mong makuha sa DM, kailangan DM. magpa-picture sa DM. And number 5 is yung proof of employment and proof of salary. So yun na yung work Vertrag, nakalimutan ko na naman yung Vertrag. Basta Work contract. contract. Diyos ko, nakakaloka. Boba-boba ko na talaga. Ayun, work contract, and then of course yung salary mo na payslip for 3 months. Okay, and then next is yung health insurance. So dapat may copy kayo ng health insurance na isasubmit. And of course, ang rental agreement nyo or yung rental contract nyo na meron kayong bahay dito na tinutuluyan sa Germany. Yes. So that's also important. And yung language certificate, no, which is minimum B1. B1. Okay? And then yung pension contribution record, which is yung ipopost natin, ilalagay natin sa, Sa description. Description. So, doon yun na lang i-visit yon. And then, meron namang steps doon kung ano yung i-request nyo. Kasi, Pati siguro yung i-house fuelin nila na dun sa Antrag, yung sa ilagay na rin natin yung mga ano dun. kasi merong iba-iba doon yung pwede mong i-request eh. Yes. And then, of course, ang last but not the least is yung Leben in Deutschland na exam or yung tinatawag natin na ano na Life in Life in Germany Germany. Yeah. examination. May add lang ako. Kapag kasi, pag nagpapa-schedule ng Living in Deutschland na exam, medyo matagal yan. So, kailangan talaga may slot, mag-wait kayo ng slots kung kailan yung available. Yes. So, ang maganda, habang hihintay kayo for the slot, nagpe-prepare na rin kayo for all the documents needed. Oo. Kahit hindi na kahit hindi na kayo what do you call this, huwag nyo nang hintayin pa na matapos nyo muna lahat ng requirements nyo before kayo magpa-schedule ng Living in Deutschland. Kasi, guys, eto pro tip. Ako, nung nagpa-schedule ako January, exam ko is April. So, mantakin mo na lang ang waiting time. Kasi it's not only us na Filipinos ang kumukuha ng Netherlands Dami. Erlaubnis. There's also a lot of people na At mga Auslander dito. Oo, na mga matatagal na dito, na mas Yes. matatagal pa sa atin. So, they're also grabbing the opportunity to take the exam. So, Yes. kaya marami talaga siya. So, Unahan. alam nyo na yun, it's very, edge nyo na to pag napanood nyo tong video na to. Kasi alam nyo na yung mga basic requirements na pwede nyong i-prepare. Totoo. And then, punta lang kayo sa kung i-search nyo na lang kung saan kayo pwedeng kumuha ng Living in Deutschland exam. Kung Ano ba saan- ang passing score pala? 17 yata. 17. Oo. 17. Over 33. Oo. Tapos kapag may tanong kayo, kung may hindi pa rin kayo naintindihan dito sa mga pinagsasabi ni Madam JJ, mag-comment kayo dyan, re-replyan namin kayo. Oo. Masipag naman tayo Masipag kami mag-reply. mag-comment. Diyos ko, tatlo kami. Sino pa bang ano? Di ba, hindi Ayun na lang na. kung sino muna makakita sa amin. Oo. Oo. So, ayun na nga. So, ayun. Always remember mag-schedule early. Schedule. Yes. Yes. And then, and also you have to pay 25 euro
And then, yun, i-search nyo na lang kung saan. Kasi usually high school yan. Sa high school Oo. kayo kukuha ng exam. Okay? So, Volksschule. oo. So, good luck. And then, ilagay na rin namin yung kung ano yung app na pwede nyong gamitin. May Oo, app pala. tama. Oo. Oo. Lagyan na rin natin ng picture nung Picture. Oo, and then of course, ilagay din natin yung link na pwede nating pwede nilang i-click sa may Oo. sa Google Play or sa may True. Apple Oo. Kasi, kasi Apple Play ba? Naka-Apple tayo. naka-Apple tayo. Ako lang din Ano, naman yun. tawag Hindi dito? nakasama. Apple Store. Apple Store, yun. App Store. App Store. Sa App So, Store. ayun. Kahit yung mga nasa Pilipinas pa lang, i-download nyo na kung excited kayo maging resident dito. Go! Gusto nyo integrated agad kayo pagdating nyo dito. Go! Oo, go. Oo. So ayun lang din naman yung pwede nating idagdag yun. It's very good thing na naalala ko kasi Kasi iba-iba yan. Meron yung app na pwede sa Apple and sa Android lang. Android, yes. Pero yes. sino naman ang cope ng exams yan. So, there's no problem. So, alam nyo, maraming nakaka-perfect dyan sa exam na yan. So, Ano perfect mo, di ba? perfect mo din naman, di ba? Hindi, one mistake ako. Ikaw, hindi ka pa Di ba ako nag-exam? Di ba ako may sakit ako ng exam? Oo. Share ko lang, nung exam ko dapat ng February something. Tapos, February 14. 14 yata, 14 ba? 4, February 4. Tapos, hindi daw sila nag-start ang exam kasi may mga Pilipino akong kasama dapat mag-exam, lahat ng mga tropa. Tinatawag yung pangarap mga na daw 1,000 times na daw hindi daw ini-start yung exam unless dumating ang Kulang. hour. Tapos nasa bahay ako, di ba may sakit nga si bakla. Tinawagan ako, sabi ko sino to? Tapos nakita ko, sabi ko gooting yung number to so ibig sabihin hindi to scam. Kasi gooting yun eh. Tapos yun pala, yun yung Shule. Sabi nila, hello Mr. Claveria? Yeah? Was it say yes? Wir wollen jetzt die Prüfung Anfangen. Sabi ko, hala. Hindi ka nag-crankbell din. Hindi ako nag-crankbell. Kailan pa ako mag-crankbell ngayon? Sabi ko, tinatanong kasi ako kung bakit hindi ako makakala. Sabi ko, crank ako. So, inisip ko tuloy, sabi ko, baka kailangan nila tapos hindi na ako magbabayad. Sabi ko, bakit pa nila kailangan yung med-cert ko kung pagbabayaran din naman pala ulit ako for the So, magbabayad ka. Magbabayad pa. 25 ulit. Siya din naman. So, yun. Yun lang, kakatawa. Hinintay daw talaga ako, girl. Hanggat hindi ako dumadating, hindi daw i-exert. So kung nag-crank ka mismo, siguro mag-throw her unmail din na sa kanila, Oo. no? Pag may sakit ka, Na-crank the mail day din. before the exam, mag-email ka na sa kanila. Yun, yun Para hindi rin hassle. sa iba. Pero bakit naman ganun? Kasi sa amin nung nag-exam ako, marami din namang wala. Nag-proceed lang din naman ang exam na Baka bago na ngayon. Baka daming bago nga eh. Dami ng bago. baka etchos lang yun ng ng Anyway. proofer. So anyway, ayun na nga. Nag-gather mo na yung mga ano paang natin. So ang tanong is, kanino mo ipapasa? Yun next step. That's one of The next actually step. the most important thing kasi. Oo, alam ka naman nag-gather ka lang tapos ipapasa mo Oo, kanino. Kasi narinig mo lang na yung friend mo meron na ginaya mo Oo. lang. Gaya-gaya ka kasi. And I mean, lahat tayo dito na workers sa Germany, na mga foreigner, meron tayong mga Ansprechpartner no, sa Ausländersbehörde. So, best is, before, mag-gather na kayo, pero huwag nyo naman sabihin na, nakapag-gather na ako ng requirements. Bida-bida ka, te. Sabihin mo na, mag-email ka na lang muna sa kanya na, na I'm already 3 years here, starting from this date, no? And then I'm already 3 years. I would like to apply if it's already allowed for a Niederlassungserlaubnis. Kailangan höflich tayo, hindi Tsaka yung German. Oo. At saka German, girl. Oo. Kailangan yung hindi yung hindi yung parang tayo Karen na So, bulutan kita kapag nag-English ka dun sa email mo. Girlfriend kita, so magkita-kita ko, nagtatanong kayo in English. I would like to know if I'm already qualified to apply for the Niederlassungserlaubnis. Tapos ang sagot sa'yo, no, you're not. Kung gano'n ka yun, B2 ka, girl. B2 ka. Ayun nga. So, ayun, yun lang yung gawin nyo. Mag-email lang kayo. Anyway, kung hindi nyo kilala, ang Ansprechpartner nyo sa Ausländersbehörde, meron kasi mga ganyan, alam mo naman. Yes. Search for
sa website. Website sa Nakikita nyo yan kasi may naka-correspond na, for example, from A to E. Eto yung unstrike partner. Yung apelido ha, nagsa-start sa Actually, apelido. dito sa Gottingen, pwede natin ilagay din dito sa comment sa... Yung website ng Gottingen, no? Kung taga Gottingen ka, it's okay. Yes, ilagay natin kasi marami tayong mga friends din na nag-undergo this process right now. At And marami din mga Filipinos na bago dito ngayon, may mga parating na eh. Oo. So, ayun. Ano pa ba? So, yun na nga, Nakalimutan ko. Isisend Ayun na, isisend na. Na- Paano mo sinend? Per post or per PDF? Okay, so it depends upon your, depende sa usap nyo ng Unspread partner. So, it depends on the unspread Oo. partner. Kasi meron yung mga ibang unspread partner na... Purpose. Ikaw ba? Purpose. Ako PDF lang. Oh, yung depende sa unspread partner. Meron. Purpose. Ako per email. Ako PDF lang. PDF file. Hindi ako purpose kasi matanda yun sa akin na naman naman. Oo. Grabe mo kayo. Oo, so yun. Pero yung sa akin PDF. Very. Pero nung time na nag-show up ako, dala ko lahat ng requirements just in time. Pero hindi pero nakita pa nila or chinek pa nila. Chinek din naman. Yung sa akin naman, sabi ko, should I send? Pero in German ha. Baka na naman ako. Sabi ko, should I send it per post or per email? Kasi nga sabi mo sa akin dati, per post yung sa'yo eh. Sabi niya naman sa akin, no, you can send it to me a soft Per copy email. per email, PDF file, it's not a problem. Sabi niya ganon. Then wala naman siyang sinabi na dalhin mo ulit kasi sabi ko, dadalhin ko ba pag time na ng appointment ko, magkikita na tayo. Sabi niya, hindi mo na kailangan dalhin kasi redundant na, may copy na ako dito. Shoutout sa'yo sa aking unspread partner kasi very, efficient, tapos hindi, alam mo, hindi doble-doble ang trabaho. Oh, pero guys, sa totoo lang ha, depende talaga yan sa unspread partner Oo. kung gaano kabilis Process i-bearbeiten. Oo, bearbeiten. Sa English, I-process. I-process yung oo. papers nyo kasi ako naunahan ko pa yung mga nauna nag-apply sa akin. Nauna pa ako nagkaroon ng Niederlassung. So, nauna pa ako nagkaroon ng Niederlassung, silang mga nahuli na tamaan sila nung exam. Na hindi nila mag-exam. So, Kaya back nga, to, dapat- back to zero silang lahat. Kaya dapat huwag magpatumpik-tumpik na This one, talaga. partner ko as in. Oo, sa akin din. Sa akin naman, very traditional. Purpose. Yung kay Luis. Matanda. Ha? Yung kay Luis din pinabalik-balik yung mga... Oo, kasi Yung ewan mga ko. papers, diba? So, depende talaga yun sa unspread partner. Kung maswerte ka, no? edi thank you. Pag hindi, edi okay. Patience. Baka naman kasi marami kayong from A to Z, A to E na magkaka-apelido or Oh, that also is a baka maraming factor. ginagawa yung unspread partner nyo. Or maybe nasa urlaw din Bigyan natin ng siya. benefit of the doubt, hindi dapat. Baka- Charot! Kasi, syempre, urlaw, malay mo, or Oh, pwede urlaw, siya. pwede din. Ay, nag-urlaub nga pala siya nung time na ninyo. Oo. Sabi ko, todo sanda ko ng mga sabi niya, sa 20, kumbaga, sa 27 pa ako babalik Automatic na yan. No? Sabi ko, oh my God. Oo. Pero Hindi, ang pero pero ayos. ang ganda din naman kasi if they're in Urlaub, mayroong magre-reply sa'yo na for the meantime, ako muna yung mag-Uber namin ng trabaho ni ganito. Tama. Yes. So, hindi natitenga. Hindi natitenga. Tama. So, yun yung kagandahan doon. Kasi, unlike sa atin sa Pinas, pag mag-email ka after 1 month, 2 months, hindi pa rin nagre-reply, maloka ka. Dito wag Baka mahiya. naman nag-iba na yung Philippines. Tagal na natin hindi na sa Pilipinas. Baka naman na mabilis na ngayon. Malay mo naman, di ba? Malay mo naman. Hindi din. Ah, Nakakaloka. May hugot ako dyan eh. okay. Based on experiences na naman to ha. Hindi, charot. Pero yun nga. Pero don't be shy, yun lang. Point Don't dito be is, shy. don't be shy na Magtanong. May tanong. magtanong. Wag Pero wag mo man. naman sabihin na, ay, kasi yung kaibigan ko ganito na, ano Oo, na huwag ako. ka mag-compare. Kasi Oo, tsaka tsaka- ibang unspread partners. Oo, wag kang wag kang magbibida-bida na, ay, may requirements na ako, magpapasa na ako ng ano. Oo, sabi mo, I want to send my requirements now. Please check it. Oo, syempre Ang sabihin, maldito yun, no? syempre sabihin mo din na muna na, ay, ayan, 3 years na ako, starting from this date. And then, if it's already possible for me to apply for Niederlassung Erlaubnis, then if it's already the case, then can you give me, hingi ka na lang ng requirements, can you give me the requirements? The requirements. So, bibigyan ka niya ng requirements na kailangan niya, and then i-cross-check mo siya sa mga requirements na sinabi Yes. namin na True. meron ka na. So, at least it's easy for you. And then at the same time, mag-live-in in Deutschland ka na na examination. Pero I think
Wala namang requirement sa Live-in in Deutschland examination, di ba? Wala. Ano lang, papakita mo lang yung ID mo. ID mo. Or passport. Oo. Often has. So, kasi anyway, sasabihan din naman kayo ng unspread partner nyo na ay kailangan nyo ng Live-in in Deutschland na examination. So, it's still the same. Magpa-schedule na kayo kasi aabutin kayo ng 2 months, 3 months. Sana makakuha ko ng schedule ngayon. Di ka mo Di ka pa ba nakakuha. nagpa-schedule? Napunta ako ngayong week na to. Tapos sabi ko, bakit ako natulog? Ang goal ko dapat yung Fridays pumunta sa Diba? Anmeldung. Kasi baka natulog. Tapos ngayon, shooting natin. Shooting natin Pagod yan. na. Wow, grabe. Sa Monday na lang. Pagod. After duty. Pang umaga naman ako. So, ngayon, it all falls down if kung kailan mo ba marireceive ang Niederlassungserlaubnis mo. Na card. Na card. So, ang tamang sagot dyan is depende. Depende. Maghintay kayo. Depende. Ganito yan. Number one, na nag-spielen, naglalaro, nagpe-play, na ano ba? Basta yung one of the reasons kung bakit minsan mabilis or matagal is yung unspread partner mo, di ba? Sinabi na natin yan kanina. Pangalawa is kung meron pa bang additional requirements na kailangan. Like for example, yung sabi ko kanina na yung proof na nagbabayad ka ng bahay mo. Bahay. Oo. So that can also happen. And then, pag sa Niederlassungserlaubnis kasi guys, is ang sabi sa akin ng unspread partner ko, hindi lang siya ang nag-a-approve, hindi lang siya ang nag-proofread ng requirements mo. Hindi lang siya ang nag-check. Next check. It should be checked by 2 persons from the Ausländersbehörde. So, take note ha. Kasi ang sabi niya sa akin, don't worry, Mr. Espinosa, I already checked your requirements. So far for me, it's good. Sabi niya, ganun pero in German. And then, I, however, must give it also to my colleague for him to check also the requirements kasi kailangan dalawa ang mag-check. Kumbaga parang dito sa hospital, sa OR, fear Augenprinzip, di ba? Kasi hindi naman tayo perfect eh. Hindi naman perfect yung unspread partner natin. Meron din naman mga bagay namin sa nakakalimutan or nakakaligtaan. Then it should be proofread or double check by another person. So don't worry kung magpanik kung matagal. Pero usually naman, ang sabi sa akin dati is 2 months, hindi, 2 weeks. Sa akin ha, ang sabi sa akin personally, 2 weeks to 1.5 months. Parang sa akin, almost 1 month yata. Mabilis nga lang yung akin. 1 month naman. Kasi pero ang nakalagay nakalagay sa ang na-search ko is 2 to 6 months ganon. Tagal. Siguro mas tumagal siya kasi sa atin 'di ba hindi naman required na yung Live-in in Deutschland na exam eh. So mas mabilis siyang na-release. Sa Live-in in Deutschland exam kasi ang result na ibibigay mare-release ni BAMF is after 2 to 6 months. Okay. Live-in in Deutschland? Oo, na exam. Kasi, di ba, remember, nag-exam ako ng 1 month lang na-receive na nila eh. Ako 2 Oo, months. pero ang tagal. yun yung sabi nung nag-exam, di ba nag-exam ako April? Tapos sabi niya, nag-exam ako ng April nung 2024. Tapos ang sabi, Gerong or? oo, yung sa Live-in in Deutschland nga. Tapos ang sabi is, ang result, huwag kayong mag-email na mag-email kung wala pang Ayun, result. sabi din sa iba. Oo. Huwag kayong mag-email na mag-email kasi the result will arrive to you 2 to 6 months. Within 2 to 6 months. Pero yung sa akin dumating is June or June ba? Parang end ng June or start ng July. Mga months? 2? So, April, May, June. 2 months. Oo, June, July, or Dati 3 months. Parang almost 2 months sa almost akin. a month lang eh. Parang 2 weeks. So, ibig sabihin ba, konti yung nag-exam sa kanila? Oo. Kasi nare-regulate din naman. Kasi that time, nung nag-exam ako nung 2024, marami talaga na nag-exam. Kasi, di ba meron ng fast track dati eh. Pero ngayon, tinanggal na naman. Oo nga, no? So, medyo na-regulate na naman siya. And then, parang ngayon, nagbabadya na naman na ibabalik na naman nila sa 8 years. So, tingnan natin. Maybe, we'll see. Sana swertihin tayo ulit na makaabot pa tayo sa pagkuha ng Einbergerungs natin na recognition. Pero ayun nga, kasi since kukuha tayo ng Live-in in Deutschland na exam,
medyo matagal siguro na ma-release ang Niederlassung's Air Loudness nyo kasi kailangan ng result. Pero, sa mga experiences nyo dyan, mag-comment kayo dyan sa comment section kung ano yung mga experiences nyo ba as sa pag-a-apply nyo, baka iba-iba talaga tayo ng mga experiences Oo. dito sa Germany. Kumbaga yung nasa-share natin dito is only for state ng Niedersachsen or yung Oo. Lower Saxony. Tapos meron pang isang reason ito. Kasi yung dati dapat makukuha ko na dapat yung, kumbaga may termin na ako ng abholong ko ng Niederlassung's Erlaubnis ko. Tapos inabsagen, sabi. Ito yung sabi. Pero in English na lang Unfortunately, I have to cancel your appointment today. Your residence permit has not yet been produced due to production difficulties at the Federal Printing Office. Oh, may mga ganun. So, may mga nangyayari din siya. Oo. Yun. So, Hindi kasi, di ba, marami naman kasi talaga. Marami, kasi yung di ba Pero sa mga Aufenthaltstitel natin, maraming, hindi lang naman tayo ang foreigner dito, marami pang iba. And di ba because of the war between Ukraine and Before there, Russia, marami ang marami ang sa war, sis. Hindi, ina-explain ko lang na marami ang refugees natin which is kailangan din nila ng Ng card. Baka yun yung reason Baka. doon. Bigyan natin ng benefit of that. Take note guys, not every one of us na nag-a-apply ng Niederlassung's may Zusatzblatt pa. Ikaw meron ka pa nung Tanungin nag-apply mo ka, kasi. di ba? Kasi ako wala. Kasi ako, Nung Zusatzblatt, nung nag-apply ng Niederlassung's, Ako wala. Wala na? Wala na. or yeah. Kasi in my case, nakapag-renew ako ng Aufenthaltstitel ko kasi di ba yung unang Aufenthaltstitel natin is only for 2 years valid, sometimes 3 years, di ba? So, ako nakapag-renew pa ako kasi 2 years lang yung sa akin. And then, nung unang renewal ko ng Aufenthaltstitel ko, tinanggal na yung Zusatzblatt ko. So, wala na yung parang nakatay ka pa dun sa na sa Flege ka lang Flege, dapat magtrabaho. Kasi yun yung purpose ng Zusatzblatt nun eh. Oo, ngayon. Pero ngayon pwede na tayo. Oo. Kahit saan. Pero nung time, wala pa akong Niederlassung's Erlaubnis nun. Pero, yung nakalagay sa ID ko, pwede na akong mag-mini job. So, yan ang sabihin mo ngayon kung anong kagandahan ng Niederlassung's Erlaubnis Oo. pagdating sa paghanap ng trabaho. Oo, yun yung number one advantage ng pag may Niederlassung's Erlaubnis na tayo. Hindi na tayo tied, hindi na tayo bound sa Flege. So, kung dumating kayo sa point ng buhay nyo dito sa Germany na sawang-sawa na kayo sa buhay nurse, sawang-sawa na kayo sa ospital, sawang-sawa na kayo sa poops, na magpaligo ng pasyente, Sure. ganyan-ganyan, pwede kayong lumipat. Maghanap ng ibang work. Yes, field. pwede kayong pumunta Field. sa gastronomy, pwede kayong pumunta sa IT. IT. As long as qualified din naman kayo, hindi naman Oo. pwede yung Magulat ka, nurse, nag-IT ka agad. Magulat ka, sampalin ka dun, girl, sa interview. Charot. So, yun yung kagandahan nun. Kasi unlike pag wala ka pang Niederlassung's Erlaubnis na bago ka pa lang dito, ng 1 year ka pa lang, at yung Aufenthaltstitel pa nga lang yung hawak mo, may Zusatzblatt, may Zusatzblatt ka pa, you have to stay sa Flege. Totoo. Is ganda ka muna. Tsaka ka na magmaganda pag may Niederlassung's Oo. Erlaubnis. Tapos ayun nga, step by step na yan kasi na-mention ko na kanina. Nung first renewal ko, tinanggal na yung Zusatzblatt ko so hindi na ako bound. Pero pwede na akong mag-mini job. So, ayun. Yan ang ating May mga questions pa requirements. ba? Ay, ano na pa, yung sa isang advantage is yung sa OEC, I Ano? think. OEC. Kapag kuya umuwi ka na Question mark Philippines. for me. Sige. Question mark for OEC? me. Kasi marami na akong naririnig. OEC. Kasi permanent resident na tayo. We don't need to, theoretically, we don't need to have our OEC na. Pagbabalik na tayo dito like for example, kung umuwi tayo ng Germany, Hindi ko pa diba? na-experience. Ay, umuwi tayo ng Philippines. Di ba tayo nung una tayong umuwi ng Pilipinas, pagbalik dapat may OEC kasi nga 2 years pa lang, ganyan-ganyan. And then pero ang narinig ko, according also to my friends, tapos according also sa Google na na-search ko, hindi na natin kailangan ng OEC Yun nga, kasi hindi nga kailangan. permanent resident na tayo. Resident ka naman na. Tapos hindi na tayo kailangan pumila sa OFW lane. Hindi na rin, oo.
dapat nasa ano na tayo, parang ano ba, normal na ano. For Europeans. Oo. Tsaka, Oo, actually pwede. Oo. Oo, normal Pwede na doon ano, na immigration. Kasi yung Di ba? OEC parang ano lang exempted ka sa mga travel tax, I think, di ba? Pero I'm hindi not ko pa sure. natatry, and also hindi pa natatry kasi yung isang Ah. kaibigan ko sa Bayern, she wanted to try it, kaya nagtatanong siya sa akin. Nang alin? Try? Na hindi na magbigay ng OEC. Oo, pero ano na siya ha, may Niederlassungs Erlaubnis na siya, permanent Oo, resident na siya ng Germany. Pwede. Tinry niya, hinanapan pa rin siya ng OEC. okay, sa mga experiences dyan regarding this matter. OEC, yeah. Comment nyo kung ano yung mga na-experience nyo. Needed pa ba or not? Oo, pero Or sa else mag-research kami. Oo, pero yun nga, sabi naman sa Google kasi, technically, hindi na kailangan. Okay, technical. Hindi na mga Oo. technical. Kaso meron tayong, Pero bakit syempre alam mo hinanapan naman ba yung info dissemination sa Pinas, minsan sasabihin ng ganito na, ay ganito na pala dapat. Pero yung iba hindi nila na ano ba, na ipapatupad, na kailangan pa rin ganito. Natry nyo na ba yung ano, for example, nag-travel kayo, tapos babalik kayo ng Deutschland, yung Niederlassung nyo? Sa Hindi Niederlassungs, passport, Passport. yun yung passport, sorry. Philippine passport. Yes. Oh, What the fuck? Oo. Kasi Pinay din yata yung nag-ano doon, yung parang Pinay? Pinay yung nag-ano, yung nag-guard doon. Oo. Tapos sabi niya, narinig niya kasi mga Tagalog. Tapos sabi niya, dito ka na pumila. Pwede, sa no? pang-European. Mhm. Tapos tinanong ko yung passport ko, ay, Pwede. Perfect. Di ba sinabi ko yun yan sa'yo? Di ba nag-US ako nung 2024 Oo. na ata ako Tinry mo US din. or 2025. Nung bumalik ako ng Germany from US, doon pa ako pumila sa ano, sa immigration. Tapos sabi sa akin ng ano, ng immigration officer, warum sind Sie hier? Also, Sie haben auch gültige Aufenthaltstitel. Das passt schon tatsächlich bei Ihrem Reisepass, sabi niya ganon. So, sabi ko, ich wusste leider nicht, aber nächstes Mal mache ich das. Sabi ko ganon. And then, nung time na umuwi naman ako ng Pilipinas, sa pagbalik ko, syempre kabado si bakla. Kasi baka baka hindi ano ba? baka ma-reject. So, tinanggap. Hindi lang yung darating ka ha, pag aalis ka din actually. Aalis ng Philippines. Aalis ka ng Germany. Ay, pwede. Hindi ko pa Yes. na-try. Hindi ko pa na-try. Na-try ko yun. Pag aalis Pwede ka naman, ng Germany, pwede. Para sa mga ating mga viewers, pwede din pala. hindi lang yung babalik ka ng Babalik. Germany ha, pero pag aalis ka din, dyan ka na sa European. Hindi, paalis ako. No, dito ka natin na sa Frankfurt. Oo. Paalis ng Papuntang Germany. Pilipinas. Pwede siya. Doon ako Oo, dumaan. pwede. Pero pag pabalik, na-try mo. Pwede din. Oo. Pwede. Feeling ko, nung pabalik ako, sabi ko, video nyo ako nung kasi tingnan mo kung mag-virgin ko, takot ako eh. Tingnan ko, ang lamig-lamig ng kamay ko. Bumukas yung pinto. Bumukas yung pinto, sabi ko, European, hello, European tayo. Yung mic mo malayo. Ay, Hindi ka na naman maririnig. Ayun nga. yun. So, and then, ang ano pa doon is, ayun nga, yun yung isang perk na perks natin na makukuha. Kasi, pag pipipila tayo sa immigration, bakla ang haba-haba. True. Tapos, ang dami pang tanong-tanong. Ay, hindi wala Tapos, naman. meron pa doon yung hindi siya German, hindi din siya, pero EU siya na national. Na hindi ko alam kung anong country, basta EU siya. Sinabi niya sa akin, kasi nasa likod ko siya, nakapila ako sa EU na gates. Tapos, pinaprepare ko yung passport ko, sinascan ko. Sabi niya sa akin, this is only for EU countries. Sabi niya ganon. Sana tingnan mo lang siya. Hindi, sinabihan ko talaga siya. Maldita, sinabihan ko siya na I have valid residence permit for Germany. So, I am allowed. Tapos, nung nilagay ko doon, bumukas. Hindi naman na siya nagsalita. Kasi, Pag ako kukunin ko yung passport ko yan. Titingnan mo. kasi, Ciao. eto guys, hindi ko, parang hindi talaga kasi yung information dissemination, hindi ganun kabongga. Ako nalaman ko lang sa immigration officer eh. 'Di ba? Tapos pinagsasabi ko lang sa mga friends ko na pwede nang ganun. So, at least
I hope this vlog would be also a way for you guys to know na pag uuwi kayo ng Pilipinas, basta Goldfish ang open house title nyo, pwede nyo gamitin. True. No? Pero hindi pwedeng gamitin sa sa Pilipinas or sa ibang hindi pwedeng gamitin sa ibang EU countries sa Germany lang. Kasi 'di ba may mga EU gates din, like for example sa Spain, sa Greece, kung saan man diyan. May mga EU gates din 'yan eh. So hindi mo pwedeng gamitin doon. Matry ko nga. Only, yun yung sabi sa akin ng immigration officer. Only in Germany. Egal kung saan sa Germany. Kung aalis ka ng Germany, pwede kang outside EU, pwede mong iscan. Pero pag Other European para countries. other European countries, hindi pwede. Okay, that's Just to be just an clear. intro. Okay. Noted. So, may mga tanong pa ba? So, kung meron po kayong mga katanungan, Redundant ang tanong. May Magdala mga lang kayo tanong. dyan, comment. comment down Comment down. and We will be magre-reply si happy. JJ. Oo, we'll be happy to answer all your questions and queries Comments. regarding sa ating application ng Niederlassung El Si Raul. JJ pong unsprech partner. Sana naman may bayad. Yes. Diyos Speaking ko. of comments, meron mag-read naman tayo ng mga Tayo mga comments Oo. sa ating YouTube channel. Teka Okay, lang. sige. Basahin mo ang unang comment. Comments. dyan. At magre-react or Ito magko-comment is, din tayo. This comment is from Speak or our... swallow. So this comment is from our first video. Okay, sabi mo yung name. From Laura Life Films. Laura Life Films. So, Shout out. Shout out. Hi, Laura Life Films. Laura Life Films. Laura Life Films. Sabi niya, if dumating na sa Germany, makapili po ba kayo ng area sa hospital or is it depends on your agency? Girl, depende yan sa pinasa mo na experience mo sa agency mo. Paano ka ba dati? For example, ako ang nilagay ko ay sa ward ako, ganito yung experience ko, neuro, for example, general ward, internist, ano ito? Internal medicine. Internal medicine. So, ilalagay ka rin nila sa internal medicine. Pero, depende rin yan kasi kung, kung ano yung, for example, kami sa Pasong Slegang dati, kung ano yung nilagay namin mga experiences namin, doon din kami ni-rotate sa hospital kung ano yung may mga experiences kami. So, ngayon, kapag nagustuhan mo yung station na yun, pwede mo i-request. Oo. Kasi ako dati, gusto ko na dito na lang ako. Tapos pumayag naman sila, mga ganun. Pero I think sa atin, iba, no? Iba. Oo, kasi Paano pa yung sa'yo? yung sa akin naman kasi is before pa lang ako lumipad dito ng Germany, may employer na ako. And then yung sa agency kasi is there are different employer. May mga ibang partners sila ng mga employers dito sa Germany. Meron na kaming employer nung nasa Philippines pa lang, which is ito na ang employer. Oo nga. Oo, pero nung nag-rotate kami sa mga nag-rotate yung mga ni-rotate namin based on sa experiences na nilagay namin sa resume namin nung nag-apply pa lang kami. Oo. Pero yung sa amin, sa point naman namin is yung sa agency namin. Kasi di ba nga yung employer is marami siyang tie-up na yung mga agency, yung agency Marami namin, siyang marami siyang tie-up tie-up na na employer dito sa Germany. So marami ang pumupunta ng mga employer, mga representatives ng employer for interview. So ikaw, kung hindi mo bet na dito ka sa employer na ito, like for example sa Pflegeheim, hindi mo bet, di doon ka sa kabila na magpa-interview. Yeah, it's your choice mo. Kasi choice mo. Kasi tinanong kami, lahat ng interview, actually isa lang yung interview namin. Kasi sabi namin, yung notion namin dati, sige sa Pflegeheim tayo, wag na tayo maging choosy. Work is work. Ganyan. At least sa Pflegeheim, makaka-learn tayo ng ma-enhance ba ang German. So pinush namin. Pero at the end of the interview, sinabi din sa amin na kung ayaw nyo, pwede namang may ibang employer pa na na Good to know. pwedeng sa inyo, magkuha. Kasi kami, may isang kaming kasama, si Tony, shout out Tony, hindi siya lang yung kaysa isang hindi napunta sa Pflegeheim. Sa Krankenhaus siya. Pero, okay. Pero same kami Ano ng area agency.
Hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung Krankenhaus or parang ambulante ata siya. Yung basta, normally yan, depende talaga Oo. sa nilagay nyo sa resume nyo kung ano ang experience nyo. Doon din nila, lalo sa amin nag-anpasong kasi rotate kayo sa hospital. Kung saan kayo, kung saan best fit kayo, di doon kayo. Ganon. And Sa then akin yung naman, sa ano din, and then yun nga, pagdating mo dito, yan, kung ano yung sinabit mo sa resume mo or kung ano yung gusto mo. kung ano yung gusto mo. Ako naman Kasi yung, it counts. Before ako pumunta dito, depende rin sa employer. Kasi, ang offer lang nila ICU. Eh, ang experience ko sa Pilipinas, ward. So, depende, choice ko kung gusto ko ba yung ICU. Sabi ko, sige, go na, Germany naman eh. Sabi ko. Oo, di ba? At So, ako namin na, but for example, ako nag-rotate ako sa endoscopy unit, nag-rotate ako sa neurology, nag-rotate ako sa surgery ward, Psychiatry ka pa. nag-psychiatry pa ako, alam ko ano pa ako general surgery. Yung mga yun, ang dami kong nirotatean. So, mamimili ka na lang Mamimili talaga. ka. Oo. So, that is, to answer the question of Laura Films, ano nga yun? Laura Films Late Life. Charot. Laura Life Films. Yeah, to answer the question of Laura Life Films, So, it depends upon you. Pag nakarating ka na dito sa Germany, Pwede kang Mamili pumili ka. pa. Mamili Mamili ka. ka. Kahit wala kang experience. Huwag dapat- kang pumayag. dapat wala tayong walang hiya-hiya dito. Oo. So, Sabihin mo yung sinasabi ng puso mo. Oo, kung saan Oo, ka kung masaya. saan mo gusto. Kasi ayaw nating mangyari is that, for example, pinilit ka lang or umuo ka lang sa nirecommend nila. Tapos ang ending, pag dating mo doon 2 months, 3 months, 4 Hindi ka months, masaya. hindi ka naman pala masaya. Lilipat ka ulit. Burnout ka na. Pangit yun. Kasi pangit yun on both sides. Kasi sa'yo, burnout ka na. Tapos sa kanila, hindi na parang hindi ka na effective, Oo. no? And then pag aalis ka is that bagong magte-train na naman sila ng bago. Oo. Huwag kong puro sa euro. Isipin mo rin yung sarili mo. Oo, so Yan. kaya dapat alam mo din kung ano yung talaga yung gusto mo. Gusto. True. Alam mo lang yung gusto mo. Okay, next Next comment. one. Okay, sa ating second commentatorist. Commentators Guild. Commentarism. Ito pala. Hanap tayo. Ito. Okay. From Mr. and Mrs. Ventura, shout out. Hi! Ang question niya, pwede po pa-request if ano po mas better if nursing homes versus hospital dyan sa Deutschland. By the way, napaka-informative po ng podcast nyo. Waiting for part 3. Thank you Okay, sa so pag-appreciate. ikaw, answer. Wait, ang tanong ba, nakapag-Plegheim ka na ba? No. Ako nakapag-Plegheim na ako. Okay. Ikaw. Nakapag-Plegheim Oh, ka na ba? So, wait, ano sasabihin nyo? Mauna ka, sis. Ako, for me kasi syempre, wala naman akong experience sa Plegheim. Pero na-experience ko yung Plegheim sa Berlin. Pero 3 months lang ako dun. Okay. Anstrengend siya. So, Anstrengend siya, toxic siya. Kasi, ang patient doon is like 20. Once to ward na lang sabihin mo. Oh, ganyan. Dementia pa. Tapos lahat yun papaliguan mo. Kailangan mo pang i-deal with yung mga ano nila. yung Mga wings. yung mga yes. So, for me personally, hospital kasi syempre yun yung experience ko sa Philippines saka mas marami knowledge-wise, marami kang matututunan. For me, ikaw. Ako naman, sis, mas gusto ko, prefer ko ang hospital. Although, 7 months sa Pflegeheim dati. Kasi 'di ba, sabi ko na kwento ko na previous vlog natin, session natin na challenge sa akin yung language talaga doon. And then dementia pa. Tsaka patayan. Masisira likod mo, day. True. Sa Pflegeheim, no? Oo, pag maglalagern ka. Lagern, Buti sana bashin. kung tayo mga Pilipino, mga malalaki tayo. Yeah. May malilit tayo eh. Yung mga patients natin sa Pflegeheim usually malalaki. Buti na lang kamo, meron kaming girit dati sa Pflegeheim namin na tutulong ba sa patient para makatayo siya. Yeah. Parang Diba? lifter. So, merong mga ganon. So, yun yung mga bagay na naglalaro sa akin dati na mga hindi ko bet. Tsaka hindi ko bet ang scheduling dati dun eh. Sa Pflegeheim? Anong kang schedule dun? Puro lang din naman full beans. Minsan may baked beans din. Pero ang nangyayari kasi ako tsaka si Ogie. Hi, Ogie. Minsan 10 days straight, 2 days off.
or 14 days straight. Si Ogie, nakapag 14 days straight siya, 2 days off, ganyan. So, hindi maganda. Yeah. Airsoft So, in ka general, talaga. I mean, talking sa personal ko na experience. Pero baka meron naman tayong mga kababayan dyan na mas gusto nila sa Fleggy na High. maganda Oo. ang experiences Sa nila. Fleggy High. Saka lang kasi pang MMK yung mga experiences Oo. nila. And then saka yung dati, yung sweldo pa sa Fleggy High dati kasi bagong dating pa lang eh. So hindi pa masyadong mataas. Nung lumipas sa hospital, talaga, drastic talaga ang pagtaas ng sweldo. Tsaka, bet ko naman talaga, airfarong ko sa Pilipinas is OR talaga. Halos naman tayo lahat, girl. Ang experience talaga natin sa Pilipinas is hospital. OR. Dito ka lang maluloko, bigla kang nagakal. So, ayun lang, to answer the question, is mas better sa akin sa hospital. For me, yes. Okay. Ako din, if ever talaga, I will never Bakit naman? choose. Kasi nung bago pa lang ako dumating dito, bago pa ako na Germany, Alam mo na self mo. Minarningan na ako na huwag ka mag-flegeheim. Kasi, Dahil nga sa mga stories like your MMK stories. Mga horror story. Mga Grabe horror stories. naman. Tsaka, hindi lang din naman sa akin. I have friends also. Yes, I mga have friends friends, natin, yes. di ba? Na mga galing din sa Flegeheim na lumipas sa hospital kasi hindi nakakaya ng katawan. Pero may friends naman ako na parang nandun pa rin sila until na parang 3 years na sila. Oo. Masaya sila kasi Masaya. maganda siguro ang trato at saka magandang pamamalakad. yes. So, it Depende yan. depends. Hindi lahat ng Flegeheim depende yan. Kung swertehin ka sa Arbeitgeber. mo, edi masaya ka. Oo. Pero kung hindi, Eh, sa- lipat ka na. Sa Lipat emoji ka na. Oo. So, yun. Okay, for That's our- So, na-answer na yung question doon. Sa third Eto, commentarism, ano ka lang si Sir? Ako to. Charot. Sabi ko familiar si Sir. Na-meet ko na ba to somewhere? Tama po ba ang same person from Wonder and Go? I like your channel. I subscribe. Very informative. Helpful po for Filipino nurses who are interested to work in Deutschland. Good kid. shout out. Shout out sis. Ako si Mars. Ako yon. YouTube channel ko yon. Ay, ikaw ba yun? Akala ko siya. Ikwento mo nga yan. Anong mangyari Wonder and dyan? Go. Kasi dati nagpo-post ako sa YouTube at saka sa TikTok. Tapos, si Bakla masipag lang sa una, tapos tatama rin talaga. Ay. Hoy, dito Pero- dapat masipag tayo Totoo. dito Pero yung mga vlog ko na yon, yun yung maraming tumabot ng thousands of views naman siya. Ibig sabihin marami talaga nakapanood nung ko. Okay. Ako, Wonders and Go. So, Wonder. meron pa ba? Active pa ba yung Active Wonders pa and naman Go? yan. Pero ang i-follow nyo muna itong podcast namin. Oo, dito na muna kayo, guys. Oo, Kasi makakatulong to sa inyo. Okay. Yes, kasi the three brains to. Shoutout mo yung nanay ko, tsaka kapatid ko. Alam mo ba yung nanay ko, kwento ko na lang. Gumawa talaga ng, sabi niya, paano ba mag-ano dyan sa YouTube? Wala akong YouTube. Sabi ko, sabihan mo yung kapatid ko. Sabihin mo yung isang anak mo dyan, nagawan ka ng ng YouTube na account. Ghost account pa. Gumawa talaga Para lang siya. siya mag-subscribe. Hindi, subscribe po kayo sa amin. Mag-subscribe kayo ha. Yes, please. Thank you so much. Ay, eto, so far yung ating part 1 ng OFW Life in Germany, siya yung pinaka-highest na views natin. Naka 2,800 na. Yes, yun. thank you so much for Thank you so much for supporting. Keep on supporting And dito us. marami ang mga comments kasi. So may mga comment dito na nabitin ako. Maganda din naman yan na mabitin kayo ng konti para at Totoo. least may May aabangan. aabangan kayo. Ito Yes. sabi ng kapatid ko, watching from Antique, Philippines. Shout out. Shout out kay Madam Espinosa. Yung isang best friend ko, si Rai, nag-comment siya dito. He's currently in UK right now, also Shout out, nurse. Rai. Shout out mga taga-UK. Yeah. Mga kunars. Mga kunars dyan. Sabi niya, grabe ka na. Best nurse JJ, dami mo na din palang challenges dyan sa Germany, especially during COVID time. Continue to be a blessing, best nurse. Sabi niya, Wow. "Oy, thank you, Bessie." Was a nice- Thank Thank you so much. Very nice Sabi ko, message. I hope you're also doing well dyan sa may UK. Alam mo tong medyo tight kami nito talaga nung college days eh. Although hindi naman kami mag-classmate, hindi ko nga alam paano. Alam mo saan kami nagkakilala nito eh. Medyo na side trip na naman.
Ano nagkakilala nito? Clan. Uso pa yung clan dati. Sa text ba yan? Sa text. Oo, Nag-clan din naman ako. Hindi natin ikakaya. Naging ano din tayo dati, clannerist. Clannerist. Shout out. Jasmine Delima 05. Overzetsung. Season naman sasabi sa Overzetsung. Sa translation, ang hirap po. Mahirap po kasi mag-edit. Pero habang tumatagal naman, nagagamay na namin. Abangan nyo po sa season. Abangan nyo po sa season 2 natin. Season 2. Marami na kami mga mag-German na kami. We will try our best to speak in German. Kasi alam mo yun, we are just trying to capture first For us, The hearts of our Filipino OFW. Yes, para sa mga nagbabalak na Pinoy pa lang to. Yes. Pero sa mga second season, sa mga next seasons namin, mag-German na. We're going to speak German na on our next season. Tsaka, Okay? yun nga, Okay, season reason doon. Ay, eto. Hindi, eto. Patapusin nyo naman muna muna yung isa't isa bago kayo magkwento ng inyo. Nakakabitin yung kwento. Sorry po, madam. Spontaneous na kasi kami. Kasi wala po kami Oo. script, spontaneous to. Yeah, As in, so nagdadaldalan lang kami, parang Oo. nagiinuman. I'm sorry po. Sorry po. Sorry po. Pero ayun nga, di Hindi ba, ko ako yun eh. sinabi ko din na ay nga may mga comment na ganyan. Sabi ko at least maganda yun kasi hindi nga tayo scripted. At least diba, walang Hindi tayo filter. scripted. Walang Cut filter. lang. Cut. Eto, the first time I cooked dried fish here in Germany, my husband thought there was a dead rat in our duck bowl. And girl, Yes. kainin mo lang kung anong gusto mo. Hayaan mo yung asawa mo. Si ano yan? Si Marjorie. Ay, shout out mo naman. Si Shout out Marcia. Marjorie Gallardo, Marjorie 1997. Gallardo. Si Mrs. ano na yan? Mrs. Cooler ata ang pilido niya. wow. Yes. So kung magkukook kayo ng tuyo or dried fish, make sure na close Open. or Buksan nyo na lang lahat open. ng Hindi kasi hindi naman sila, yung house nila Marge, tsaka ni Ah, Valentine, okay. yung husband niya, is hindi siya yung Kasi- building. Oh, minsan Mag- pwede ano din pwede kasi kayong eh. mapolitsay. Okay. Eto mahaba. Ano yan, Ses? Ikaw naman, sis. Ano to mahaba? Diyos ko. Parang nakakatakot. Shout out mo muna. Shout out naman kay Ma'am Eileen, LO, TW4, T4W. Ang hirap! Alam niyo po ba na ang monthly premium ng public slash statutory health insurance dyan sa Germany ay calculated based on your gross income? Tatlong question mark at dalawang Ay, galit siya. exclamation point. Ulitin mo yung pagbasa mo, galit siya doon. Uy, wag naman! Alam mo ba? Nagbabawas pa sila sa coverage kahit tumataas ang premium. It operates based on principle of solidarity. Hindi po siya mura for singles and high earners. Kaya marami rin po ang umaabuso na social system ng Germany. Parami ang ayaw na magtrabaho. Masasabi ko dito, hindi ko na mababago yan kasi yan yung Yes, ano yung nila dito. system nila. ng Germany. Sino ba naman ako para baguhin yan? Pala ko maging bundes Yun ang masasabi Chancellor ko. yun, charot. So, pero at least alam ng mga tao na ayan. Aware nga. sila. Oo, Yes, totoo na naman. kung high earner ka, mas malaki ang nababawas sa'yo. Totoo. Yes. So, hindi siya yung base sa kung saan ano nga to? Kung anong trabaho. Hindi, Kung kung anong- sa sakit mo ba? Like for example, ako if for example ako o yung isang tao dyan na nagtatrabaho dito is prone to this certain disease, no? Or may family tendencies, say for example, like cancer or Yes, something. yes. So, hindi doon nakabase. So, kung mataas lang talaga ang sweldo mo, edi mataas ang bawas sa'yo. So, Pero pagdating sa healthcare, pantay-pantay. oo. Yes. Kumbaga yung inaano natin dito is ang ayun nga kasi alangan namang mas mataas ang isisingilin sa mas mababa ang sahod, 'di ba? So kaya nga yung principle of solidarity na Totoo. sinasabi. Although hindi naman ako expert when it comes to this, Ma'am Eileen, but the way I see it, una sa lahat, number one, hindi namin mababago 'yan. So yan na talaga pagdating natin dito. Yes. At least, di ba, may aware si Madam Eileen. And also, ito yung nasabi ni Madam na parami ang ayaw na magtrabaho.
it's their choice naman na. Kung ayaw na magtrabaho, yun lang. Diba? So, Sila naman magiging kasi, magsasuffer at the end of the day. yes, kasi wala silang masisweldo, Yes. ganyan. Although may nare-receive sila for their insurance na pag na-hospital sila, kasi nga solidarity eh. Yes. No? Okay. Okay, thank you. Thank you, Madam Thank you, Ma'am Eileen, Eileen, for that comment, for comment the and wonderful comment, question. I hope na medyo naliwanagan tsaka nasagot ko. Kahit hindi naman ako expert. Shout out kay Just for Friends 21. Just for Friends 21. Ah, with Z. Yes. Hello mga apps. Actually maganda ang checkahan nyo dyan. Pero suggestion ko na lang na sana pag mag-interview kayo sa guest nyo is dapat mag-start muna from the start. Paano nag-apply sa Germany? Shocking galore about Germany at doon next na yan. Hindi yung lulukso agad sa work tapos hindi nyo pinatapos mag-checka ang guest. Maganda po naman ang checka niya. Yun lang napansin ko, sana may notes kayo na ano dapat ang first, second, and so on. At tapos hindi siya tute, kundi tote. Yun lang. Thanks, sana nag-guess din ako dyan. Charis, hey. Guess kaya natin siya. Pwede namin i-guess, che. Mang. Saan ka ba? Saan ka ba, i-chika mo lang. Okay, sige, ano mo muna. To correct it, it's not toad, it's tute. Oo. Yeah, if you mean toad, it's like tama, toad bag, Tote but bag, it's in yes. English. Pero if you're trying to correct me kung yung pagkaka-pronounce ko ay tama siya sa German. Sa German. Tute. Oo, kasi Genau. kasi ang spelling niyan sa German is yung letter T, T, umlaut, U na umlaut, T, and E. Tsaka So it's tute. So it's correct. So, Yung ganun toad mo, te, yun yung mali. Tsaka doon sa sinabi niya, dapat mag-start muna kayo from the start paano mag-apply sa Germany. Actually, Nasa ano ate, panoorin mo yung first episodes namin. Yung mga first episodes namin. Please watch the first and the second Totoo. episode kasi doon mo makikita doon ang yung application process, Totoo. yung At mga saka struggles. Yung dito yung paging to kasi Teran, spontaneous lang kami. Wala Spontaneous kaming lang to. script. Gusto lang namin chika-chikahan. Chika-chikahan lang. Ganon. Oo. Kaya namin yung may sinusundan kami, ano na ba yung next? Yung mga ganon. Hindi tayo gano'n. Yeah. Pero syempre hindi din naman yung Manggaganon lang kami kapag meron talaga kami i-interviewin na talagang may guest kami. which is na- aabangan mo yan. Aabangan mo yan. Te. Oo. May flow kami dapat pag ganun. Kasi hindi kami pwedeng sumobra sa oras. Oo. Kasi syempre may mga buhay din naman yung mga i-guest namin. Yes, tama. True. But So, for that, yes. Sana So, maka-guess siguro- natin siya. sige, Teche, pag bet mo, PM mo i-guess kami, namin. PM and- mo kami. Let's transact. Yeah. At the right price. Charis! Yun yung mga comments. Magbabasa pa kami ng mga comments siguro sa mga next Episodes na. episodes Yes. So I think that's it. Thank you, Madam. Thank you, DJ JJ, Nurse JJ / Unfresh partner. partner Unfresh partner for Niederlassungs's Erlaubnis. Yes. For Niederlassungs's Erlaubnis topic. For And, our next podcast session, we will going to tackle about Verpflichtungs Erklärung. So watch out for So that. I will be your Track unsprechen. partners. Tibak na. Dapat ready ka. I hope masagot ko rin mo. Pero madali lang naman yan yung Verpflichtung. Para ka lang nag-apply ng Niederlassungs's Erlaubnis. Yes, para sa mga gustong kunin ng Or Ang relatives, Relatives, parents. yes. Kung gusto nyo Vacation i-sponsor. Yes, vacation. Vacation. Excited for that. That is Maganda to para sa mga hindi pa the topic. nakakagawa. May Lalo na kapalit. may mga nagbabalak kunin yung relatives dito for vacation. Vacation. This going to be a Oo. very informative podcast for you guys. Oo, tsaka marami kang isi-share dyan kasi maraming bloopers Na-pressure ka ba, sis? Na-pressure ako. Maraming bloopers si Mudramus Ay, sa Ay, oo. Maraming Pero we will save that. Maraming We will chika. save that topic, For the that next chika for the Oo, next nako, time. abangan nyo yan. Marami kayong matututunan. True. So, Shout out Tita Rowena. Marami akong Hello. basta marami kang matututunan. So, ayun guys. Ayun, and it was guys. really fun. Magbababay na kami sa inyo. Thank you so much, guys, for watching. Yes, thank you so much. This has been Simon. And this is Jeremy. And your DJ JJ. We will see you on our next podcast session dito lang sa The Fire Oven Sesh. Bye, Sesh.